Magandang umaga po sa inyo lahat. Naiiyak ako. Okay. Ganyan na po natin siya. Sabi nga ni Lord, ay ang mga anak ng Diyos ay lagi nila. Kaya lang pinaghandaan ko po yung pagkatak kanina. Okay, so, good morning po sa mga nasa live stream. Good morning, good afternoon, good evening. And pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong Panginoon. And I extend blessings sa Panginoon. Amen. Pag-pray niyo po ako dahil nangangatog po ang boses ko. Please bear with me. Magandang umaga po. Ano po sabihin sa live? Makapag po. Amen? So, ang topic pa rin po natin sa buwan ng June ay tungkol po sa commitment. Commitment means trusting in the Lord and living in the will of God. Bagaman dumadating po sa buhay ng mga anak ng Diyos na nagiging brittle or nagiging ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay nasusukat or dinetest ng Panginoon, dumadating yung oras na hindi natin inaasahan na ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay biglang dumadating ang pagsubok at dumadating ang mga challenges kung saan nga sinusubukan tayo ng Panginoon kung paano tayo lubos na magtitiwala ay sa Panginoon. Laging may testing ang mga anak ng Diyos. Kahit naman kung basahin nyo sa Book of Old Testament and New Testament, ay lagi po na ang mga anak ng Diyos ang unang-unang tinetest ng Panginoon. At buti na lang ilabas ako sa Bible. Ang devotion ko po kasi tungkol kay Abraham. Naiyak po talaga ako. Tungkol kay Abraham about his faith in the Lord. Na napakadami ng kanyang mga pagsubok na pinagdaanan ay sa dami-dami na ay may dumating pa na isang pagsubok sa kanya, which happened to be, nanalangin siya, nanalangin tayo, ipagkaloob ng Panginoon ang mga bagay na gusto nating makamtan, amen? Yung mga nais nating maranasan sa ating buhay, pero dumadating ang pagkakataon na bakit ang ipinapanalangin natin, bakit ang mga answered prayer natin ay kinukuha ng Diyos sa atin. Like what happened to Abraham. Sino ibinigay kay Abraham? Si Isaac. Kaisa-isa na niyang anak. Na imposible na magkaanak si Sarah. Tama? Because Sarah is 90 plus years old. Nanalangin si Abraham. Bigyan po kami ng anak. Binigyan ng anak ang pangalanan Isaac. Pero dumating yung time na sinubok siya ng Panginoon. Anong pagsubok ang ginawa? Kukunin niya ang kanyang anak. Umakyat ka sa bundok ng Olive. Ay, Sinai. Sinai Akal. Or, kung ano man po yun, kaya na lang po ako po ay nagsisig pa ang mga tuhod. And then, nung umakyat siya sa bundok, sabi ni Isaac, nagsalita si Isaac, tayo ay pumunta sa bundok maghahandog. Nasaan ang ihahandog? Tama? Tama po ba ako mga kapatid? Eyes on me, focus on me. Baka pumali ako. Tama? Anong sabi ni Abraham? Huwag kang mag-alala na. God will provide. Amen? Amen. Look at the word, God will provide.
Minsan dumadating sa buhay natin, ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay tinetest. Sinusubok din ng Diyos kung hanggang saan ang ating katapatan sa Panginoon. At yan po ay kasama sa commitment natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Our commitment goes on to testing. Titingnan ng Lord kung hanggang saan ang commitment natin. Maaaring ito ay magaan na pagsubok, mabigat na pagsubok, or magaan na testing, or mabigat na testing, or pinakamabigat na testing. Amen po ba ako? Amen? Nakakaranas po ba tayo? Yes, even I experiences sometimes na ang pagtitiwala ko sa Panginoon ay sinusubok din. Tingnan niyo po yung sagot ng Diyos kay Abraham. Ang sagot ni Abraham kay Isaac, God will provide. Diretso po natin yung kwento. Pinali si Abraham. Pinali si Isaac. Pinali niya. Kung ako yun, may pagre-rebelde yung nangyayari sa buhay ko. Oh, Lord, binigay mo sa akin, tapos ngayon, kukunin mo, babawiin mo. Ang Diyos ba natin ibigay bawi? Hindi. Once the Lord gives, it given unto you. It is yours. Sa atin po yun. Yun ay ibinigay ng Diyos sa atin, kaya naman, ang binigay ay ibinigay. Akin at akin yun. Pero bakit kay Abraham dumating? Because God wants, and God testing Abraham kung gaano nga ang commitment niya ay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Inalis isa. Inakyat doon sa ang tawag altar. Altar ang tawag din yung mga pinagpakumpano na bato. Nang kinuha ang punyan, mga Tagalog, kinuha ang punyan, ng eksaktong itatarak na. Di ba ba? Yung eksaktong sasaksakin na niya, si Abraham, si Isaac, ano mong nakita niya? A deer or a sheep na eksakto naman na ang sungay ay nasabit sa puno, sa sanga. Tama po ba ako? Have you read this story? Papa. Oh. Ano sabi ni Abraham? This is the answer of God. God will provide. At sa kanyang pagtitiwala, ano tawag niya kay Abraham? Abraham is the father of faith. Naging tatay siya ng lahat ng mananampalataya. See this? Anong ginagawa ng testing sa mga anak ng Diyos? Kung ang testing ay dumating sa buhay ni Abraham, at tinawag siyang Father of Faith, how much more tayong mga anak ng Diyos. Minsan nagre-resist tayo, nire-reject natin. Mali ang ating pagharap sa mga testing na binibigay ng Diyos. Tama? Mali tayo minsan. Be honest, mali talaga tayo. Pag tayo tinetest ng Lord, anong ginagawa natin? Ako, on my personal experience, pag tinetest ako ng Lord, ang dami kong murmuring na nangyayari. Bakit, Lord? Bakit, Lord? Ang daming bakit. Amen? Kayo. Minsan, may attitude po ako na I don't want to talk to anyone. Leave me alone. Leave me alone. Ayoko makakausap. Meron ko may kausap. Iwanan niyo ako. Solohin niyo ako. At pag kinausap niyo ako, ay Amen? Now, God wanted us to harapin ito ng maayos. Amen? Once testing and trials comes in your way, the Lord will help us. Ang gusto ng Panginoon, harapin natin ito ng may positibong prinsipyo. And the positive way or the positive no. Huwag nating tatalikuran.
Di ba sabi ng Diyos, meron po ang mga military na may motto na obey first before you complain. Pero dito sundan, ay wala pala. Naririnig niyo po yun. Obey first before you complain. Ganon din tayo sa Lord. Obey na lang ng obey. Tanggalin yung complain. Because we know that tayo ay may Diyos na buhay na pinaglilingkuran na kailanman ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Alam mo yan. Pero bakit sa kabila ng alam natin, anong ginagawa nating reaction? Anong ginagawa nating sagot sa Panginoon? Kahit alam natin na ang promises ni God ay almost 3,000 plus. Kung di ako nagkakamali, search po sa Google. The promises of God is almost 3,000 plus. Doon sa 3,000 na yon, kahit 5 lang ang nasa akin, siguro po, buhay na buhay na buhay na buhay na ako. Amen? Recently po, ay may nasabihan ako na nag-sharing po kami. And then sabi ko, naalala ko po yung kanta na, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Amen? Kanta po tayo, mga kantahan. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang Ang di niya pinagaling? Ano? Problema na hindi niya binigyan ng katugunan. Amen, diba? Wala. Amen? Wala talaga. Kung ating pong iisipin, walang-wala talaga. Amen? Kahit pagbalik-balikan mo ang mundo, still, God is God. Hindi nababawasan o hindi nababago ang Diyos. Ang Diyos ay noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Amen. Amen po ba? Because Jesus is the same yesterday, tomorrow, and forever. Amen po ba? Okay, ngayon, tetestingin natin ang bawat isa. Testingan na talaga to, Lord. Okay. Commitment means redirection of your life. Naniniwala po kayo. Commitment is redirection. May ibig sabihin po, minsan ang mga anak ng Diyos, naliligaw din. Naliligaw. O naliligaw. Naliligaw o naliligaw. Ay, tumawa mga binata ko. Mga anak ko, mga binata, talagang mangiti ay hanggang likod. Amen? So, ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, sometimes nawawala. Nawawala o nagwawala. Okay. Amen? So, commitments remains redirection of your life. Itatama natin yung ating daan. Redirection. Sabi ko nga, Lord, di ba last week sinabi natin, we recommit ourselves to you. Naglaan tayo ng oras para i-recommit natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Sino po dito nagre-recommit natin sa Diyos? Yan. Tulog. Diba ano? Ulitin ko. Sino po dito ang laging nagre-recommit sa Diyos araw-araw? Ay, sumagot na ako. Tulog. Amen. Karamihan sa mga anak ng Diyos ay tulog. Amen? Tulog. Kasi wala nang ilaw. Palalanganan po lagi natin, recommitment and commitment to God is redirection.
baka naman po yung ilaw na nasa atin ay binigay ng Diyos ay wala nang wala nang sinding. Diba John 8 said, ako ang ilaw ng sanlibutan, kaya naman maging kayo ay maging ilaw din. Baka naman po yung ilaw niyo dyan sa likod, ay yung ilaw niyo nasa kantila ay wala nang sinding, ay mga anak ng Diyos, recommit yourself to God. Amen? Let your light so shine. Hindi na nagsashine ang ating ilaw. Instead, tayo na ang nai-influensyahan ng mundo. Tama? Amen? Tayo na. Wait. The Lord said, let your light so shine before men. Yung liwanag nyo, kumusta naman? Ang liwanag ko, kumusta kaya? Baka naman po ako nagiging isang dahilan na rin para maging batong katipisuran. Di po kaya? Baka kung hindi na tayong ilaw, tayo na po ang batong. Amen? Sabi po sa salita ng Diyos, tayo ay maging ilaw at maging sa Bible, ang pangsulat, tayo ay maging ilaw at maging asin. Eh, paano kung wala ng alat ang asin? Hindi ko po ma-imagine kung paano mo nawawala ng alat ang asin. Ako daw na o sige, paano? Paano kung wala na talagang alat? Hindi na tayo makakapag-preserve ng mundo. Kaya naman kailangan lagi natin ang recommitment sa Panginoon. Amen po? Now, paano po tayo magre-recommit? Paano po tayo thank you Lord. Paano po tayo mapapanumbalik lagi ang ating commitment sa Panginoon? Number 1. Thank you Lord po din na dito. Jeremiah 33 verse 3. Ano po sabi doon? Call to me and I will answer you. So one step of recommitment to God is to always start your day with prayer. O yan, back to basic tayo mga kapatid. I love you, na lang po na Lord. Kahit po ang ating pinag-aaralan ay pang grade 1 at kayo ay grade 6 na, kaya po inuulit dahil malamang hindi pa po tayo nakaka-graduate sa level na ito. Now, sabi ko po kayo, kumusta po ang inyong prayer life? Mabuti po. Good. Why? Because ito po yung basic na hinihingi sa atin ng Panginoon. Diba? Pagkagising sa umaga. Diba? Ang ginagawa, pagkagising sa umaga, nagluluto na. Tama? Nagluluto na agad. O hindi pa nga natutulog, ang nasa isip ay, ano kaya naalmusalin namin bukas? Tama? Paalala lang po ito, I love you with the love of the Lord. Amen? Reminder lang po ito. How's your prayer life? The commitment to God is start with praying. Because alam ko naman na pag tayo nananalangin, imposible naman hindi tayo pakinggan ito. Amen? Sabi po sa Jeremiah, call to me and I will answer you. Hindi lang answer you. Hindi ka lang niya sasagutin. Sundan niyo po ako. And show you great and mighty things. Hindi lang great, mighty pa. O, sino po dito Gen Y, Gen X? Ay, wala na pala. Ay, meron pala dito. Sino po yung malaking isda na bida sa cartoon? Kailangan niya pang pangalan? Hindi na kilala ng mga Gen Z. Kailangan niyo po yung malaking isda sa cartoon? Kaya makakalala na. Ay, hindi pala kilala. Blue whale siya. And his name is
lumunok kay Jonah. So, yun. Amen? Movie. Mighty. Hindi lang dakila, hindi lang great, mighty din. Imagine mo yun, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang great, hindi lang mighty. Naalala ko po, sabi sa Bible, pag sumusunod kayo sa Panginoon, ano nga, o-overtake pa kayo ng pagpapala, tama. Blessings will overtake you. Tama? Blessings will overtake. Bakit ang blessing hindi nag-overtake sa atin? Sino po nakalat na dito na nag-overtake ang blessing nila? Sino? Hindi lang napapansin. Minsan, binubulag tayo ng kaaway para hindi natin makita ang pagpapalang binigay ni God para hindi tayo makapagpasalamat sa Kanya. Amen? Recommitment or redirection to God means start your day or start your night with prayer. Important po ito. At pasabihin nyo, what is prayer? Talking to God. Kahit po, paulit-ulit. Kahit po, lagi natin binabanggit, prayer is talking to God. Communication with the Lord. Talking to God. Communication. Pero, hanggang ano lang tayo minsan, hanggang imig lang tayo. Pero hindi natin isinasa puso. Tama po ba ako? Diba? Meaning, pasok niyo sa puso. Prayer is talking to God. Amen? Dahil po po sinasabi, nagiging po narinig sa akin, hindi naman kailangan ng Diyos ng mahabang panalangin. Na tipong ang panalangin itong bulang-bulang to Tayabas. Hindi na. Huwag lang ganon. In a simple way, talking to the Lord, talking to God in a simple way, that is prayer. Amen? Simple lang, manalangin, talking. Sabi nga nila, talking to God, communication with God. Minsan nga, panalangin natin, hindi panalangin, tama. Ang ginagawa natin, nagsusumbong. Tama? Ang panalangin, ginagawa natin, sumbungan. Instead ng Diyos, instead na makipag-usap tayo sa Diyos at sumagot ang Panginoon, hindi ang ginagawa natin. Lagi tayo nagsusumbong. And the worst, ang panalangin natin, hindi na Panginoon. Ano na? Pahingi noon. Kung paano naman matutuwaan ka sa atin kung lagi tayong pahingi noon. Tama? Hindi tayo hihingi sa Lord. Hindi naman natin ginagawa yung part natin sa Kanya. Alright. Siyempre, pag hingi ka sa Lord, gawin mo naman yung part mo para sa Kanya. Amen? At ang unang-unang hinihingi niya sa'yo ay laging makipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Number 2. Tip lang po ito. Number 2. Paano po tayo magre-recommit sa Panginoon or redirecting our life to God means be grounded in the Word of God. Di ba basic na basic? Una, manalangin. Alam ko naman nananalangin kayo. Ikalawa, punta tayo sa isa pang pinaka-basic. Kumusta po ang inyong daily reading sa Biblia? Wala kayo masa sa YouTube, ha? Wala sa YouTube, wala sa Spotify, wala sa Instagram, lalong wala sa Facebook. Tama ba ako? Ang pagbabasa, ang pag-grounded, o ang what is grounded? Magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. At ang salita mismo ng Diyos ay ang Bible. Alam ko may Bible kayo sa bahay. Tama? Buklatin niyo naman po yung Bible ninyo. Baka po pag ginanyan nyo ay madami ng yung mga brown-brown na maliliit. Na pag ginanyan nyo ay, pag pinagpag nyo ay alahan. Natawag yun. Ano po yun? Yung brown. Ano po? Kung ano po ang tawag doon. Amen? Sabi nga ng ibang mga pastor, abay buklat-buklat naman ang Biblia. At baka ano praise the Lord, yan yung mga cockroach na.
Tama? Nung isang araw po, dalawa po kasing Bible sa bahay. Isa pong NIV at saka isang ESV. Ibinigay ko sa akin ni Israel siya na Eagle. Yung isa naman NIV. Eh dahil po NIV, madalang kong buksan. Nung buksan ko po, ano ba siya? Yung butas-butas? May butas? Kasi ito kaya? Hindi naman po anay. Kasi kung anay, malamang stash na yun. Nung binuksan ko po yung NIV ko, naawa naman ako sa Lord. Bubuksan ko na ulit. Kasi nung ginanyan ko, puro alikabok na. Ayan, ang nag-praise the Lord na doon ay mga alikabok. Tama? Kumusta po yung mga Bible niyo sa bahay? Buhay ko ba? Nasaan? Nasa stand cabinet? Bago pa daw. Ay, bago-bago ka. Diyos ko, Lord, thank you. Hindi malalagyan ng Marta ganun. Totoo lang po. Minsan naisip ko din, ano po purpose ng Bible sa bahay? Eh, pag umupo ka naman sa ano, pwede mo buksan. Tama? So, kumusta po? Be grounded. Ano po sabi sa Psalm 119, verse 105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo ang ilaw, lamp. Ano yung lamp? Saan lang ay? Parang lang para. Lamp to my feet and a light unto my path. Ibang dapat na ilis. Kung talagang minsan, alam niyo po minsan pag nagbabasa ako ng salita ng Diyos, minsan nalilito na rin ako. Kaya ang ginagawa ko, nag-google na ako, ang sabihin ng light. Kasi yung lamp, yung sulok, di ba lamp? Ay yung light, liwanag mismo. Tama? So pag walang lamp, walang light. Tama po ba ako? Sabi po ni David, Thy word is a lamp unto my feet, a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ang ilaw ng kanyang paa at liwanag ng kanyang dadaanan. Kaya maraming mga anak ng Diyos, ligaw. Ligaw o naliligaw? Naliligaw. Amen? Sana po sa mga kabataan narito, kung gaano ka-excited kayo sa inyong mga boyfriend or girlfriend, nawa po, ganun din kayo ka-excited sa Lord. Amen? Hindi mo kasi nagmamahalang maggawa. Amen? Sana, hopefully, kung gaano kayo ka-excited sa inyong mga boyfriend or girlfriend o sa inyong mga asawa, ganun din kayo more than pa ka-excited sa Panginoon. Because redirection to God or commitment to God ay involve ang pagkakaroon ng malalim na pagkaalam sa salita ng Diyos. Grounded in the Word of God. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi na matitinag dahil tayo ay guided by the Word of God. Amen? Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo basta-basta mapapaliwanag ibang turo na magpapabagsak sa atin. Alam naman niyo po yun, amen? Because we have the Word of God in our heart, amen? Na kapag may dumadating sa atin, lagi natin yung panalagay salita ng Diyos. Tama po ba? O, pag may problema ka, anong favorite na verse mo kapag may problema? Sige nga po. Ano po? 1 Corinthians 10:13 ay walang pagsubok. Ay ano, tingnan po, walang pagsubok na dumating sa iyo, dahil dinanas ng lahat ng tao, pero tapat ang Diyos, bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpay yan. Amen? Amen. Pero kung hindi nyo alam yun, saan kayo kakabit? Sa Mumbai. Sa may payo. O sa may
Di ba? Pag may pagsubok ka, anong favorite verse mo? The Lord is mine. Joy of the Lord is mine. Strength. Meron pa akong alam. Totoo ba ito sinabi ng Diyos? Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. God will never give you things that you cannot bear. Alam mo, bigyan ka ng Diyos ng 10 kilong bigas. 10 kilong pagsubok o kaya mo lang ay 5 kilo. Amen? Pag binigyan ka ng 10 kilo, babagsak ka. And God knows that. Alam ng Diyos yun. Kaya kailangan, marami rin tayong alam na salita ng Diyos because ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin upang tayo ay laging malakas at laging nakakapit ang pananampalataya ay sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Next, redirection or recommitment to God is listening always to the Holy Spirit. Diba, lagi natin pinapanalangin. Lagi po na we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Amen. Sabi po sa Romans ba? Ang tao hindi marunong manalangin. O, sino po dito marunong na manalangin? Pero muna, marunong kayo? Hindi natin alam kung anong papanalangin. Tama. Ano po sabi sa salita ng Diyos? Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung ano ang ating mga ipapanalangin. Amen po ba? Ano po sabi sa John 14:26? Yan. I will never leave you comfortless. I will give you a comforter. Ano po bang comforter niya? Sino po dito may comforter sa bahay? Iba po yung tinuturo ko dito, comforter. John chapter 14 verse 26 said, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. He will teach you all things. Kaya po minsan, hindi naman po minsan lagi natin gawin kapag po tayo ay merong plano o may tayong gagawin sa buhay o may unang gagawin, lagi po natin hingin ang gabay ng banal na Espiritu. Why? Because siya ang ating helper. Ituturo po niya sa atin ang mga lahat ng bagay na hindi nakikita ng ating naked eye. Yung mga mata niya yan, makasalanan po yan. Tama? Ang mata po yan ay makasalanan. Titigan ko lang kayo ng kung ako yung nagkakasala na ako, tama? Kaya kailangan, we need to protect our eye through the help of the Holy Spirit. Amen po. Kaya lagi natin hinihingi na tayo ay gabayan ng banal na Espiritu para po tayo ay maitama ang ating mga ginagawa. Amen po ba? Ano po sabi? Listen to the Holy Spirit. We must learn how to listen to the Holy Spirit. How? Sino po dito naka-experience na narinig na ang boses ng Panginoon? Wala pa po? Wala pa? Kasi ang daldal nyo eh. Kaya hindi nakakapagsalita niya sa inyo. Kaya laging daldal ng daldal. Kaya masyadong talkative. Tama? Yan, tulad sa panalangin. Pag tayo nananalangin, huwag muna kayong tatayo. Lalo personal, in your personal prayer, di ba lagi, ano po, alam mo na experience na ito. Nananalangin ka sa umaga. Lord, pinagkakatuwalan po namin sa inyo ang umagang ito. Ikaw na po ang bahala sa pangalan ng Jesus. Amen. Yaong-yaong na. Uwi-uwi na. Amen. Talon agad sa labahin or talon agad sa kusina. Wait. Di ba? Huwag naman lagi tayo ang laging nagtotok sa Lord. Kaya naman natin, siya naman ang mag-talk sa atin.
Mahirap po ito. Many times in my life, I try. Like ko po sinasabi, Lord, umusap ka po sa akin. Lord, talk to me. Lord, I need to, I will listen kung anong gusto mo. And, you know, sometimes, ang Diyos po ay nangungusap mismo sa salita niya, sa banal na ako. May times po ba kayo na bigla niyo na lang nabubuklat ang Bible? Tapos sabihin niyo, sakto sa akin ang word na to. Tama po. Nakaka-experience po kayo. Na pag one time, litong-lito na kayo, at naalala niyo na, may Diyos nga pala. Ay, Lord, nga pala, ganito, ganyan. And then, pag-upo mo, and then you open your Bible, at binuksan niyo yung Biblia, napapataon yung salita, di ba? Napapataon yung book, yung chapter, and yung verse. Tama po ba? Tapos napapaano ka niya. Yeah. Di ba? Yes. Ito yun eh. Ito na yung sagot ni Lord. Tama? May sasabihin nyo, ang galing talaga ni Lord. Magaling po talaga si Lord. Di ba? Ang bait naman ni Lord. Talaga po mabait si Lord. Ako lang po ang hindi mabait. Tama? Amen po? O, bigla kayo tapos bigla kayo mapapasigaw ng, praise the Lord! At narinig niya yung kapitbahay. Tama? At narinig na yung kapitbahay. Ay, for the gift was ate. Nasa ng ilaw. Amen po? The direction at the commitment to God means listening to the Holy Spirit. Listen well. Hayaan po natin minsan sa buhay po natin mga anak ng Diyos, na huwag po tayong laging init ng init. Hayaan naman po natin na bigyan naman natin ng pagkakataon na ang Diyos naman ang umig sa atin. And that's how you will hear at doon nyo po malalaman ang boses ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Next, redirection or recommitment to God means ito po. Ito po minsan tayo, ako dito ako nag-feel pag minsan. Ito po minsan pag nagkakaproblema tayo, hindi natin alam ang sagot. Saan po tayo lang natin? Ang kapitbahay. Amen? Tama po? Pag hindi sa kapitbahay, sa kumare o sa kumpare. Tama po? Naka-experience niyo po? Ay boss. Tama? Ay bossing. Kay bossing, kay amo. Ay. Pero hindi po natin alam na great counsel natin ay ang Panginoon. Tama? Sa Diyos. So kung pa tayo ay nakakaranas, we must lead. Lapit po agad tayo sa pinakamatalinong counsel sa ating buhay. Yes, we have friends. Sino ba naman dito ang walang kaibigan? Di ba dito ang walang kaibigan? Lahat tayo may kaibigan, walang kaibigan. Kawawa ka naman. So sad. Di ba? Alam ko lahat ng tao may kaibigan. Kaibigan nyo hanggang saan? May hangganan yan. Pero may pakikilala ko sa inyo na pangwalan hanggang kaibigan sa aklat ng Biblia. At aklat ng Biblia. Walang hanggang kaibigan na pwede niyo maging kaibigan panghabang buhay. Wala mang forever dito sa lupa, pero sa Panginoon, may forever. Diba? God is my friend. So whenever, kung makakaranas po tayo, na tayo ay nalilito na, minsan, hindi na rin po natin alam kung anong gagawin. Mag-seek po tayo sa matalinong counsel. Huwag kung kani-kanino. Sino po ang ating wise counsel? Ang Panginoon. God Himself is the wise counsel. Amen? Sa Bible po, sino po ang pinakamatalino nilikha ng Diyos? Sino? Si Solomon. Kala rin napakatalino ni Solomon? Hindi pa rin. Matalino pa rin ang Panginoon. Nagkataon lang na naginip si Solomon. Sino po dito bang nananaginip?
Sino pa po dito naka-experience ng nightmare? May bumi na nakakapanaginip pa. Pag minsan, nakakapanaginip pa ba kayo? Ano na papanaginipan nyo? Tumama kayo sa loto? Eh, ano pang yung panaginip? May house and land kayo? Sarap. Pero ano panaginip ni Solomon? One time, na naginip sa Solomon. Ano sabi ni Solomon? Anong hiningi? Karunungan. Yes. Eh kung ako nakapanaginip at sabihin ni Lord na, anong gusto mo anak? Abay. Isa lang po ang bibig natin. 1, 2, 3. Pera. Tama? Tama po ba? Kapag pag ako'y nanaginip, sinabi ni Lord na, anong gusto mo anak? Pera. Anong denomination? Dollar. Joke lang. Diba? Ikaw, kung nanaginip ka, sabi sa'yo, anak, anong gusto mo? 1, 2, 3. Pera talaga ako. Pera talaga ako. Kung bakit hindi? Pero si Solomon na naginip, anong hinihingi niya sa Lord? Give me wisdom. Dahil ako naman po'y naniniwala din, may pera ka nga, wala ka namang katulungan, mahating yan. Mababaniwala yan. Tama? Because you never know how to handle it. Tama? Kaya sabi ko, Lord, kapag po kayo nangusap sa asa panalangin, ang hihingi ko din po ay wisdom. Hindi. At kasunod na ang pera. Parang nagsisisikal kayo. Pero Lord, pero ba yun? Pera ako, Lord. Di ba? Kayo, siguro naman, hindi na kayo magtatago sa akin, hindi ako nagiginim. Pag nagpakitan ka sa isang panaginip at tinanong ni Lord, kung gusto nyo, alam ko sasabihin. Ano tayo? Limpak ang salapi. Limpak-limpak ka, tapos ang ibinuhos ni Lord ay puro piso, ano? Sakit. At least, may bukod ka ba? Di pera ka naman. Just that. Amen? Pero anong hiningi ni ano? Anong hiningi ni Solomon? Give me wisdom. At nung hiningi ni Solomon ng wisdom, ano nangyari? Everything is followed. Diba? Yumaman si Solomon, nandang sa kanyang katalinuhan. You know why? You know what? And you know how? Paano po yumaman si Solomon? I think it was started when meron po dalawang ina na lumapit sa kanya na nag-aagawan sa anak. Tama po? Nag-aagawan sa anak. Ang naging sabi ng isang ina, sige, hatiin mo na lang. Para kaming meron. Pero nasabi ni Solomon, hindi. Ito ang tunay na ina. Kaya ibigay ko sa kanya. Ano nangyari? Kung mababasa niyo po yung sa 1 Kings, I think, sa book of 1 Kings, ano ba sabi? I think na po sa Solomon. Basta po nasa 1 Kings. Ano ba nangyari? Nabalitaan ng buong mundo kung gaano siya katalino. At alam niyo po na ginagawa ng mga hari ng unang panahon pag nalapit sa kanya. Ano din ibigay? Ginto! Kota mo, naging matalino siya, hiningi ng katalinuhan ang kasunod-an. Kaya man. Kaya po nung sabi ng mga theologists, hinahanap nila ang temple ni Solomon. Until now. You know why? Bakit po? Dahil hinahanap nila yung mga ginto na ibinibigay at iniregala ng mga kaharian sa kanya. Alam niyo po yun? Sahin niyo po, mga documentaries. Hinahanap pa rin po nila ang temple ni Solomon. At hinahanap po nila yung mga ginto. Kaya siya ay yumaman. Kaya kung gusto niyo pong yumaman, alam niyo na kung sikreto. Ano pong sikreto? Ang hinihingi po sa Lord ay karunungan. At pag may karunungan ka na, everything will follow.
What I mean is, God is our wise counsel. Wala nang iba. If you need to recommit a redirection to God, your commitment to the Lord, commit yourself always to ask for God's counsel. Amen? Hindi po tayo, or pwede tayong humingi ng mga advices sa ating mga anak ng Diyos, kapatiran. So kung may problema ka, huwag ka na lumapit sa kumari mo o sa kumpare mo. Lumapit ka na lang sa mga kapatiran mo. Amen. Huwag ka na lumayo. Hindi ka mapapahiya pag kayo lumapit sa mga kapatiran. Lalo perang pag-uusapan. Ako, kapatid, wala akong pera, wala akong cash ngayon. Panalangin na lang. At least, pinanalangin ka. Hindi man akong ginawang way. Ibig sabihin, gagawa ang Panginoon ng bagong paraan upang mag-provide sa iyo. Look what happened to Abraham. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Abraham kay Isaac, God will provide. Kaya doon po nagsimula ang pangalan na Jehovah Jireh. Amen po? Diyan po nagsimula ang salitang Jehovah Jireh or God is my provider. Amen po? Amen? So, lean into wise counsel. Sino po ang pinakamatalino sa mundo? Ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Okay. So, yun lang po ang ating gusto kong ituro sa inyo sa umagang ito. Recommitment means redirection of your life. First step is prayer. Always talk to God. Always. Huwag po kayo manghihinaw, huwag po kayo titigil na makapag-usap sa Panginoon sa magitan ng panalangin. In everything you do, di ba Proverbs chapter 3? Di ba? Ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Anong pagsunod? Commit yourself to Him in all your ways. Amen? Commit. Amen po ba? Talk to God. Read the Word. Be grounded in the Word. Lean on your own spirit and lean to a wise counsel. Tayo po dumaila. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Ako po, personally, I want to thank God. Dahil isa po sa pinanalangin ko ay give me wisdom. I always pray to God that He will give me wisdom. Dahil sa life po ng work ko, kailangan ko po yun. And even Christian needs it. Amen? Kailangan po ng mga anak ng Diyos ang karunungan at kaalaman. Pero bago yun, you need to exercise the fear of the Lord. Amen po? Hallelujah. So sa mga ito po, tayo po ay patuloy na mag-recommit sa Panginoon. Give our lives to Him. Hallelujah. I want you. Hallelujah. I want you to pray with yourself. Kayo po makapag-usap sa Panginoon. I want you to talk to God. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan mo, O Diyos, na ang buhay namin ay ibigay namin sa iyo, Panginoon. And we recommit ourselves to you, O God. Help us, O Lord, na ma-develop, O God, ang laging pananalangin sa iyo. Ang pagbabasa ng iyong salita,
At kaya mo na lagi kaming lumapit ay sa iyo lamang, Panginoon. Kapagkat ikaw lamang ang pag-asa namin, ikaw lamang ang Diyos na buhay na aming pinahihingpan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. And let this song be your prayer. Gawin niyo po itong panalangin sa Panginoon at kayo po makapag-usap sa Kanya. Amen. Hallelujah. Our church, sing it to the Lord. Hindi nalalayo ang pangako mo. Isa pa. Nais mong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais mong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibig lang siyang nais ko. Ang sanggalitan ang siyang pinili ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pag-aaral sa piling mo, sa piling mo. Nalabawi ang pangamba sa piling mo. Lubos ang pag-asa sa piling mo. Kailangan iyong arawan sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. Sa piling mo, Panginoon, sa piling mo. Nababawi ang pangamba sa piling mo. Lubos ang pag-asa sa piling mo. Kailangan iyong araw sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. One last time. Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo. Nababawi ang pangamba sa piling mo. Lubos ang pag-asa sa piling mo. Kailangan iyong araw sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. Sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. Sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. Yes, God. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig. Iyan po, O Diyos, na ito po ay matibo sa mayabong na bahagi ng aming mga puso at muli po na pinapanalangin. Kaya ingatan mo po ito sa liyuhan ng
kanyang banal na spirito upang ito po ay hindi mahagaw ng kaaway sa amin. Magpalain po kami lahat sa pangalan ni Jesus.